Maaga kami naghanda ni Francine para sa dadaluhan naming event. Humingi na rin ako ng mga advice mula kay Justine kung ano ang dapat namin suotin or ano ang kailangan naming gawin. Sabi naman niya, "Bro, first time din namin na umattend sa event dito sa Pilipinas at hindi namin alam kung anong pagkakaiba sa dinaluhan naming event sa US. Basta isipin na lang natin na isang dinner party lang ang pupuntahan natin." "Ah, okay bro," ang sagot ko kay Justine. Nakiusap na lang din ako sa kanya na kung pwede hanggat maaari discreet lang muna kami. At naiintindihan naman niya ako. Alam naman niyang iba pa rin ang kultura at paniniwala ng mga tao dito sa Pilipinas. Hapon ng Sabado ay dumating na ang kapatid ni Francine sa bahay, si Ate Lucy. Napag-usapan namin kasi na papuntahin na si Ate Lucy ang nakatatandang kapatid ni Francine na wala pang asawa para mag-alaga muna sa baby namin. Para makapagtrabaho na rin si Francine. Pumayag na ako magtrabaho si Francine dahil nahirapan na rin ako mag-isa. Medyo mabigat na rin ang mga bayarin namin. Kahit anong sipag ko sa trabaho, nahihirapan na talaga ako. Kaya nang gabi ng Sabado ay dumating na sa bahay sina Justine at Lucille. Maaga naman kami nakapaghanda. Kaya nakaalis kaagad kami. Sakay kami ng kanilang SUV na minaneho ni Justine. Kulang isang oras din ang biniyahe namin bago kami makarating sa isang exclusive village sa Quezon City. Nang makapasok na sa gate at ilang minuto lang ay nasa tapat na kami ng malaking bahay. Pribado at hindi basta-basta makakapasok. May ilang mga sasakyan na rin ang nakapark sa tapat at maging sa loob ay puno na rin ang parking space. Sa labas na kami nakapag-park. Matapos tumawag si Justine ay may lalaking lumabas sa gate ng bahay. Sa palagay ko nasa edad 40s na rin at maganda ang katawan nito. Maaga ngang lumapit sa amin at ipinakilala kami ni Justine sa kanya. Winelcome niya kami. Siya si Smile ang may-ari ng bahay. Kaagad niya kaming pinapasok. Malawak ang living room ng bahay ni Smile. May magandang babae naman ang lumapit sa amin. Kaagad niya kaming ipinakilala. Wife niya si Samantha. May ilang mga tao na rin ang naroon at napansin kong mga couples na rin sila, mga mag-asawa. Isa-isa ngang nagpakilala sila sa amin. Halos mamangha ako sa kanila, iba-ibang edad. Karamihan nasa 30s to 40s na. Ang ganda ng mga babae. Kami lang yata nasa edad na wala pang 30. Masaya naman ang kwentuhan namin. Mga foods at drinks. Una medyo ilang pa kasi kung titingnan ng kanilang mga bihis at itsura ay talagang masasabi kong nasa magandang estado ang buhay nila. Kagaya na lang na mag-asawang sina Smile at Samantha na isang engineer at isang doktora. Napansin ko naman si Francine na magaling din makibagay. Masarap ang kwentuhan namin. Pakiramdam ko, pantay-pantay naman kaming lahat. Nagkatanungan din kung paano nagsimula, yung iba matagal na at yung iba bago lang. Kagaya namin, first time namin umattend sa ganitong event. Nag-enjoy ako masyado lalo na at masarap ang mga pagkain at inumin. Ilang oras din kaming nasa living room at maya-maya ay nagsipagtayuan na silang lahat at pumasok sa isang room. Lumapit sa amin si Smile at tinanong niya kami kung ready na daw ba kami at tinanong niya kami kung ano ang gusto namin. Nakuha ko ang ibig niyang sabihin nang nasa loob na kami ng isang room. Kulay red ang ilaw, malawak at may mga malambot na higaan. Nagkanya-kanya na rin ang mga mag-asawang naroon. Malakas ang aircon at ramdam ko ang lamig ng temperatura. Sinabi ko na lang kay Smile na mukhang hindi pa kami ready sa mangyayari, pero willing kami matuto. Umupo na muna kami ni Francine at nakita ko ang umpisa na silang lahat. Pati sina Justine at Lucille ay ganun din. Kahit nakainom ay kinakabahan na ako dahil nga sa nakikita ko at nadadala na rin kaya nag-start na rin kami ni Francine. Ginanahan ako dahil sa nakikita ko. May inabot namang laruan si Sam sa amin na para kay Francine. Tapos sabi niya
kung gusto daw namin mag-join sa kanila, lapit lang daw kami. Nag-decide na lang kami ni Francine na kami na lang muna hanggang sa matapos nga ang event. Madaling araw na nang kami ay makauwi sa bahay. Hinatid kami ni na Justin at Lucille. Nag-enjoy kami ni Francine sa party. Nang nasa bahay na ako, na-realize kong hindi pa handa si Francine sa ganun. Kinausap niya ako at sabi niya, nag-enjoy daw siya. Sayang nga lang at hindi kami sumali sa laro ng iba dahil daw ayaw ko. Natawa ako bigla sa kanya, kaya sabi ko, gusto ko kaso iniisip kong baka ayaw mo. Pareho pala kami ng iniisip. Pareho pala naming gusto. Ganun pa man, nag-focus na lang muna kami sa buhay namin. Lunes, nakatanggap na ng tawag si Francine mula sa kumpanyang inaplayan niya, trabaho. Kaya kaagad nga siyang naghanda para pumunta sa interview. Hapon na nang makabalik ang asawa ko sa bahay at masaya nga niyang ibinalita sa akin na natanggap na siya sa trabaho at bukas na bukas ay makakapag-umpisa na siya. Kinabukasan ay may sasakyang dumating sa tapat ng bahay. Nagmamadali namang bumaba si Francine na nakabihis na. Isang bagong SUV. Ito pala ay ang sundo ni Francine papasok sa trabaho. Provided ng kumpanyang pinasukan niya. Mukhang malaking kumpanya nga talaga ang napasukan ni Francine. Kaagad na rin akong lumapit sa sasakyan. At kaagad namang nagbaba ng bintana ang nasa driver's side. Kaagad na nag-good morning sa akin ang driver. Nakaagad na nagpakilala. Ako nga po pala si Vincent, kuya, ang driver nito. Araw-araw ko pong susunduin si Ma'am Francine. Nakangiti ito at mukhang mabait. Bata pa si Vincent, sa palagay ko ay nasa edad na wala pang 25. Nang umalis na si Francine ay ako naman ang naghanda para makapasok na rin sa trabaho. Tuwing gabi na lamang kami nagkikita ni Francine sa bahay. Mabuti na lang at wala siyang pasok kapag Sabado at Linggo. Ganun din ako, kaya nagkakaroon kami ng time sa isa't isa. Hanggang nakatanggap ako ng tawag mula kay Justin. Punta daw kami sa bahay nila Sabado ng gabi. Nang sumapit ang araw ng Sabado ay hindi nakasama sa akin si Francine. Nagpaalam kasi si Ate Lucy na may pupuntahan ng araw na yon, kaya walang maiiwan sa bahay. Pagkatapos ng dinner ay dumating na ako sa bahay ni na Justin. Walang ibang tao kundi sila lang ng asawa niyang si Lucille. Nagtaka naman siya nang hindi ko kasama si Francine, pero naiintindihan naman niya nang sinabi ko ang dahilan. Habang nagiinom kami ay napatanong ako sa kanya. Tinanong ko siya kung paano sila nag-start sa duyan. Nagsimula na nga rin sa magkwento. Madalas daw niya kasing nahuhuling nag-cheat sa kanya si Lucille. Kaya napag-usapan na lamang nila na mag-try na pumasok sa duyan. Hindi ko naman napansin ang oras na gumagabi na. Pinigilan naman ako ni na Justin na umuwi. Samahan ko daw muna sila. Hindi na nga ako nakatanggi kay Justin, lalo na kay Lucille na ubod ng ganda. Tumawag na muna ako kay Francine at pinayagan naman niya ako. Hindi ako makapaniwala sa nangyari sa amin tatlo. Masaya kami sa ginawa namin. Gabi na ako nakauwi sa bahay. Bigla akong nag-alab kay Francine. Naging okay naman ang buhay namin dahil nagtatrabaho na si Francine, pero madalas niyang maikwento si Vincent, ang driver niya.